Good evening, everyone. This is a report of Group 13, and our topic is all about principles behind agrarian reform in the Philippines. So, sa unang panahon is daghan gyud ang mga Pilipino nga mag-uuma or mga farmers. However, gusto nila before nga maangat ang ilang kinabuhi as a farmer. Gusto nila nga kanang mahatagan sila og kaugalingon nilang yuta. Tungod kay sa una is kanang ang yuta sa Pilipinas is para lamang sa tanan. However, katong gisakop na ang mga Filipino sa mga Espanyol, gipaangkon na ang mga yuta nga gipanag-iyahan sa mga Pilipino. So karon ato nang tun-an kung natuman bagyud ang gusto sa mga Filipino nga maangat ang ilang kinabuhi before o kung unsay mga nahitabo mga history sa maong agrarian reform ug atong tun-an kung unsa dining agrarian reform nganhi sa Pilipinas. But before we proceed, the definition of agrarian reform ato sang i-differentiate ang kalahian sa land reform ug agrarian reform. Ato sang tun-an kung unsa di ay ning land reform o kung unsa di ay ang kalahian ani sa agrarian reform. Land reform in the Philippines, it is a process of redistributing land from the landlords to the tenant farmers in order that they will be given a chance to own a piece of land to improve their plight. So ang land reform sa una ang gilaban lang sa mga Filipino nga mga farmers is reforma lang para sa yuta. However, hangtod nga nilabay ang daghan nga mga katuigan, aduna nay nahitabong reformang pangsakahan. Kung moingon tag land reform, gusto lang nato og redistribution og yuta. Or should we say is gusto nato og bahin bisag gamay lang nga part sa yuta aron aduna tay kaugalingon natong ayuta. Landlords is kung moingon ta og land reform again, gusto ra nato og redistribution sa mga yuta nga nagikan sa landlords. Landlords or tag-iya sa yuta. I-redistribute ang mga yuta ngadto sa mga farmers nga maoy nagbungkal, nagatiman, nagcultivate og nagtanom sa maong yuta. So ang land reform is nagpasabot siya nga, for example, ako as a Filipino farmers, gusto na ako og kabahinan sa yuta nga akong gitamnan, akong gicultivate, akong gibungkal ug akong giatiman. However, agrarian reform is gusto nila as a whole system, buo or tanan nga sistema sa agrikultura. Nasulat sa RA 6657 nga giproklama ni o gitaguyod ni dating Pangulong Corazon C. Aquino. So, kay buo man ang ilang gusto, wala lang ni nag-focus sa land reform or redistribution, kundi gusto sab nila nga maangat ang kinabuhi sa mga farmers nga mga Filipino. Og dapat sab nga sila maka-earn og kwarta, og dapat sab nga adunay nindot nga relasyon between landlords and farmers. Dili lang sa mga yuta, kundi para sa tanan or para sa tanan nga mga gusto nila para aduna sab sila maayong source of income nga gikan
jud sa ilang kaugalingong yuta pinaagi sa pagtanom nila. So ang agrarian reform is gusto nila ang tibuok nga um as a whole, or tibuok nga it says that tibuok nga sistema sa agrikultura, buo nga sistema sa agrikultura. Ang mao to akong gisulti kaganina nga mao to ang ilaha. Ang gusto sa agrarian reform, ang gusto nila nga maangat ang kinabuhi sa mga farmers nga magsasaka. Gusto sab nila nga aduna sab sila'y kana ang aduna sab sila'y part sa maong yuta, o nga aduna say maayo ug nindot nga relasyon between landlords and farmers. Ang handom sa mga Filipino sa una, makompare nato sa usa ka editorial cartoon, as what I have said earlier, nga adunay mga handom ang mga Filipino nga maangat ang kinabuhi nila as farmers. Apan kini makompare nato ang ilang handom sa usa ka editorial cartoon nga gipakita atong September 20, 2017 sa newspaper of Philippine Star. Gipakita nganhi ang mga na-experience sa mga farmers before. Sad to say nga ang handom sa mga Filipino before wala matuman ang maangat ang kinabuhi sa mga farmers. Tungod kay ang mga Pilipino before wala mahatagan og justice, or should we say wala mahatagan og value. Yes, we have agrarian reform, but wala sab kini nakapabag-o sa kinabuhi sa mga farmers nga Filipino before. It because gipang-angkon sa mga private landowners ang mga yuta nga dapat para sa mga Pilipino. It means usa lamang ka imagination ang agrarian reform, tungod kay hangtod karon wala paghihapon mahatagan og justice ang mga farmers nga maoy nag-atiman, nagtanom ug nagcultivate sa yuta sa tibuok Pilipinas. Sad to say nga ang mga Pilipinong farmers kugihan kaayo sayo mo mata, apan wala gihapon mo asenso or ni-level up ang ilahang kinabuhi tungod sa mga private landowners nga imbis unta sa mga farmers nga yuta, pero kani wala gipang redistribute sa ila. Karaan na siguro ang sayings nga nagsulti nga kung gusto kang mo asenso, paningkamot aron ang imong kinabuhing gusto makabot. Because ang kinabuhi sa mga farmers karon is wala gihapon mabago. Wala mo asenso. Tungod kay bisan kugihan kayo sila unsa ang ilahang kakugi sa pagtanom, pagcultivate sa yuta, wala gihapon mo asenso ang ilahang kinabuhi tungod sa mga private landowners. And then tungod kay wala sa ilaha ang opportunity aron maitaas ang kalidad sa ilahang kinabuhi. Og hoping and praying nga mahatagan na ni og action sa gobyerno tungod kay adlaw ug gabi na ning kamot ang mga farmers nga Pilipino, og deserve nila ang nindot nga kahimtang, deserve nilang mahatagan og kaugalingong yuta tungod sa ilahang kakugihan. So karon ato nang nabalaan ang differentiation or kalahian sa agrarian reform og land reform. So again, when we say land reform is gusto nila lang og redistribution of youth, redistribution sa usa ka yuta. However, the agrarian reform is gusto nila as a whole system in agriculture.
So karon mo proceed na ta sa history of agrarian reform. So what is the history of agrarian reform? Before pa niabot ang mga Espanyol sa una is naana ang mga Filipino nga mga farmers. Tungod kay mauni ang nilahang pinakaunang panginabuhi before. In fact, ang agrarian reform 100 years na sa atong kasaysayan nga hangtod karon wala pagihapon mahatagan og tuldok or tubag ug wala pagihapon mahatagan og tin-aw nga conclusion. Before pa niabot ang mga Espanyol o mga Amerikano ug mga Hapon, ang mga yuta nganhi sa Pilipinas is para jud sa tanan. Tungod kay as kung sa atong makita karon is ang Asia ang Kristiyano sa tibuok kalibutan. However, ang Asia is nasakop din ang Pilipinas. Ang Pilipinas usab sa pinaka Diyos nga bansa or bansa nga nasakop sa Asia. Adunay beliefs ang mga Filipino before nga ang yuta is gihatag sa Dios nga para sa tanan. So, sa una is dili jud nato makita nga adunay mga tao nga nag-angkon-angkon og mga parts sa yuta. Tungod kay ang ilang tinuohan sa una or ilahang beliefs is ang yuta is para gyud sa tanan, gilalang sa Dios para sa tanan. Og sa una di pa uso ang kwarta. Ang naandan sa mga tao sa una is barter. Barter or pakigbaylo or pakig-swap. Pakig-barter sa mga produkto. Sa pagpakig-barter og mga produkto sa mga Filipino sa lain nga mga nasod or country is number 1 gid nila nga gina-barter is ang bugas. Because kay ang ginauman nila sa una or ginatanom is bugas jud. That's why ang Pilipinas is ang pinaka mayaman sa bugas. And then that's why ang bugas ginganlan og stable food of Filipino. Tungod kay ang Pilipinas dato man sa mga bugas. Tungod kay mao man ni ang ilahang ginatanom before. Bisan karon makita nato sa kadalanan, makita nato sa mga bukid nga daghan gyud mga mag-uuma nga ginatanom gyud is first gyud ang humay and then ang mais. Tungod kay mao ni ang naandan or mao ni ang kanaang mga kuan sa Filipino. Mao nga ang bugas is importante kaayo sa mga Pilipino ug labaw nga mas importante ang yuta nga ilang tanuman sa ilahang bugas. Before, wala jud gubot na hitabo nganhi sa Pilipinas mahitungod sa pag-ilog-ilog sa mga yuta. Until nga niabot or gisakop sa mga Espanyol ang maong ato ang country. Tungod kay ang belief sa mga Pilipino before is wala sila'y rights nga moangkon og yuta tungod kay gihatag kini sa ato ang Ginoo para sa tanan or should we say communal land para sa tanan nga mga tao. So can't we see the tradition of our mga ninuno sa una is sa una gyud is kana bitaw peaceful kaayo ang maong pagpanginabuhi sa mga farmers. Peaceful sila nga nag-uma bisan magkapoy kaayo apan wala na nila gi huna-huna tungod kay ang ilahang gusto is kana ang maangat pud ang ilahang kinabuhi ug malipayon sila kung unsa man ang ilahang natanom. And then as a farmer
saludo gyud ko sa mga farmers tungod kay sila ang nagaproduce sa mga pagkaon, sa mga pagkaon sa mga tao, sa pagkaon nato. Kung wala sila'y gitanom, wala po'y makaon ang mga tao. As a agriculture student before, I know gyud kung unsa gyud kalisod ang magtanom tungod kay init kaayo usahay kapoy mabungkal sa yuta, labi na og maguna. Kapoy gyud kayo, dili lalim ang kinabuhi sa mga farmers. That's why this time nakita nato or nabal-an nato kung unsa di ay ang kinabuhi sa mga farmers karon, ang unsa di ang kinabuhi sa mga farmers sa una, og unta is matuldukan na bitaw or mahatagan na og tubag ang agrarian reform nga gihandom sa mga Filipino nga mga farmers nga mahatagan sila og gamay lang or mahatagan sila og yuta nga kaugalingon nila aron matamnan sa ilahang mga tanom. Kay lahi ra biya gyud nga magtanom ta sa kaugalingon nato nga yuta kay wala tay ka ilog sa maong income. However, kung nagtrabaho lang ka is kana ang ma-income nimo or kana ang, for example, nagtanom ka og humay, gisugo ka sa imuhang landlords og magtanom ka og humay. Unya ang imuhang isa ka hektarya nga humayan is nahalin siya og 100,000. So bali ang imuha is 10% lang, or should we say hatagan lang ka og 20,000. Gamay ra jud kayo na compare sa imuhang kahago. Tungod kay dili man imuhang yuta, so gamay ra gyud ang imuhang kabahinan kay igo ra man ka nagtanom, dili man ikaw ang tag-iya sa yuta. However, kung naa kay kaugalingon nimo nga yuta, wala kay kailog sa imuhang income, imuha to tanan ma-earn nimo nga income tungod kay ikaw man ang tag-iya sa yuta. Unta is nabal-an naman nato karon kung unsa ay ning agrarian reform in the Philippines ug unta matuldukan na ni mahatagan nini og klaro nga conclusion para sa mga Filipino. Og unta aduna mo'y nakatunan, and then the other topic ako ng mga kauban ang mo discuss na. That's will be all. Thank you and have a nice day. Pagabot sa mga Espanyol sa atong nasod, dailahi ang mga results o regulation ang ilang gipatuman nga maoy hinungdan sa pagkahimong sulugoon sa mga Pilipino sa ilang kaugalingon nga lungsod. Number 1, ang gipanghatag sa mga ikumenderos nga mga adunay responsibility nga ipabilin ang ka-peaceful o kaayuhan sa mga yuta, ang ilang mabuhat, ilang tax ginahatagan sila ikuminda nga sa ilang mga ikumenderos nga, pero ang kining mga yuta gipangkuha gikan sa mga Pilipino ug sila usab nagasingil og buhis ug sila abusado sa pay ug nagapa nakit if ever dili ang mabayad sa mga Pilipino, ug tungod ani mao kini ang hinungdan sa paglisod sa kinabuhi sa mga Pilipino. Number 2, kini usab nagpatuman nga dapat sa isa ka tuig adunay nay titulo ang inyong mga yuta, ug tungod kay ang mga Pilipino aduna sab kakulangon sa mga edukasyon ug wala sila kabalo sa mga titulo, wala nila naangkon ang ilang mga gusto, mao ang mga yuta nakuha sa mga Espanyol. Number 3, ang tinuohan sa mga Pilipino nga ang yuta para sa tanan ay wala tuwi sa mga Espanyol, tungod kay ang ilang pagtuo nga ang yuta sa mga Pilipino ay para sa
ay para lang sa ila. Number 4 is aduna usab nahitabo nga mga debate o pagbahin sa mga Pilipino sa pagtukod o pagpiulo sa mga town village nga kung asa ang mga Pilipino adunay lahi-lahi nga mga tinuan ug wala sila magkayusa diri sab nahitabo ang kung asa gikuha ang mga yuta sa mga Pilipino ug gikuha o giangkon sa mga Espanyol. Number 5 is mortgage or pagpenda tungod sa kalisod sa kinabuhi sa mga Pilipino. Ilang gipagpenda ang ilang mga yuta ug tungod kay napuno ang utang ang mga Pilipino wala niini nila makuha o mabalik ang ilang mga yuta. Number 6, tungod kay gamay ang income sa mga Pilipino ug ang mga Pilipino nagkalisod og paningkamot ug panginabuhi ug ang mga Pilipino ginaabuso sa mga Espanyol kay wala sila gindangan sa mga Espanyol tungod kay every time nga nagkalisod ang mga Pilipino nagpatuman pa ang mga Espanyol og mga magbayad og mga buhis sa mga prili o sa mga pry. So nagpasabot nga ila jud gipalisod ang atong kapwa Pilipino. Good day everyone, sir. My name is Rina Bidel Carmen and I will continue the report. And my topic is about the Department of Agrarian Reform. Habang ang Pilipinas ay binigyan ng panandaliang kalayaan ng mga Amerikano at naitinatag ang 1935 Constitution and Quezon Plan established pinamumunuan ni Manuel L. Quezon ay nabibilang ang mga sumusunod na mga batas. Una ay ang Rice Share Tenants Act 1936 na kung saan nagkaroon ng regulasyon sa pamagitan ng ilang lords at tenants ang paghahati sa pamamagitan sa kanilang kita, 50% sa kanilang landlords at 50% sa mga tenant. Ang mga landlord ay siyang nagpapagamit ng kanilang mga lupa na dapat natamnan ng mga cultivated ng mga tenant, habang ang mga tenant naman ang mga nagmag-aararo sa siyang magiging masipag upang mai-develop ang mga lupa ng mga landlord. Sa madaling salita, sa paghahati ay patas na pangalawa ang magkakaroon ng mga regulasyon sa pagitan ng mga 10% interest. Ibig sabihin nito ang mga tenant at dapat din magbayad sa mga lupang ito habang nagbabayad mayroong regulasyon na 10% interest. Ang kanilang pagbabayad ay nahuhulog hanggang sa matapos nila ang kanilang utang o kakulangan sa pagbabayad sa lupa at mayroong 10% na interest. Pangatlo, wala din dapat ang mga landlord na kung nagdi-dismiss ang mga kanilang mga tenant at pag-apat, ang kontrata ay para lang sa 1 taon lamang. Noong 1941, nagkaroon ng ikalawang digmaan ng pandaigdig. Lumaganap ang mga okupa ng mga Hapones sa buong Pilipinas. Dito nagsisimula ang hukbo ng bayan laban sa Hapones o hakbuang Balahap.
na namumuno sa buong Central Luzon. Mayroon ding mga magsasaka na sumang-ayon na magiging bahagi ng organisasyon. Ang mga peasant or tenants na nag-aayos ng mga wasto ng mga renta sa lupa at sila din ang naging bahagi upang labanan ang mga Hapon. Na matapos ang digmaan ay nagpapatuloy ang pagbabago sa problema sa lupa. Sa panahon ni Manuel A. Rojas, Policy on Land Reform ay naipatupad ang Tenant Act na ay nahati kung saan ang porsyento na maaaring kamtan ng isang landlord at tenant ang kaniyang magiging kita mula sa lupa na 70% ang makukuha sa mga landlord at 30% naman ang mga sa tenant. At kaugnayan pa rito, sa Tenant Act ay nagkaroon din ng regulating tenancy na kung saan hindi maaaring tanggalin ang mabilisan o ganun-ganun lang ang mga magsasakang walang lupa. Matapos ang panunungkulan ni Pangulong Emmanuel A. Rojas, siya ay pinalitan ni Elpidio Quirino, ngunit hindi ganun kaganap o kaaktibo ang programa ni Elpidio Quirino. At sa panahon ni Ramon Magsaysay, na mas nakilala na man of the masses, na mas kinilala dahil sa kanyang programa para sa pagbabago ng usapin ng lupa. Una niyang ipinatupad ang Agriculture Tenancy Act of 1954 na kung saan na di dapat na mananatili ang mga tenant sa mga lupain ng mga landowners, hindi dapat sila tinatanggal at ipinagpapalit-palit. At isa pang ipinatupad ni Ramon Magsaysay ay ang Land Reform Act of 1955 na kung saan magkaroon ng distribusyon sa mga lupain at naibigay ang 200 hectares sa mga farmers at 600 naman ang mga naibigay sa mga corporation. At sumunod si Pangulong Diosdado Macapagal at isa sa mga kanyang ipinatupad ang Agricultural Land Reform Code na kung saan na nagkakaroon ng distribusyon sa mga farmers na walang lupa na magsasaka o easy term of payment na maaaring pagbayad na hulog-hulugan. Pangalawa ay nagkaroon ng retention limit of 75 hectares ang mga mayroong kumpanya, ngunit may exemption sa batas na ito. At sa mga panahon ni Diosdado Macapagal ay nagkaroon ng transfer of landourism dahil ayon niyang ipinagpalit-palit ang kanilang mga lupa sa mga magsasaka, kaya ito ang mga mabibigat na problema sa mga panahon ni Diosdado. At samantalang ang noong umupo na si Ferdinand Marcos ay napaipatupad ng Republic Act 6390, Agrarian Reform Special Fund Act. Sa batas na ito ay naipatupad ang mga agrarian reform at ang mga Agrarian Reform Special Account na kung saan bibigyan ng pundo at bibigyan ng atensyon ang mga agrarian reform. Pangalawa ay naipatupad niya ang mga presidential na Decree number 27 na siya ang bumabalot sa mga tenant Emancipation Act na tumutukoy sa Operation Land Transfer. Ito ang maayos na paglipat ng titulo sa bagong may mga nagmamay-ari ng lupain na mula sa binili ng landowner. Ano nga ba ang DAR o ang Department of Agrarian Reform? Ibig sabihin ay siya ang nagbibigay ng pagbabago at pag-aasenso na ng mga tao magkaroon ng lupa at magkaroon ng sistema na tenancy and landlord system. Ang mga taong ito ay ang mga magsasakang walang lupa at umaasa sa mga gobyerno na magkaroon ng pagbabago o magkakaroon ng maayos na pagkakakitaan. Last is alamin natin kung ano ang ibig sabihin ng simbolo ng Department of Agrarian Reform. Ang green ay
tumatayo na fertility at productivity ng mga magsasakang involved sa agrarian reform. Una is institution, second is magsasaka, at pangatlo ang landowner na sanay na magkaroon ng development. Pangalawa ay yellow na siyang nagbibigay ng hope or pag-asa at golden harvest of agrarian reform beneficiaries provided by the department via CARP. So ang dilaw ay nagkakaroon ng pagbabago o pag-unlad at pag-asenso hindi lamang sa parte ng magsasaka na walang lupa kundi sa mga parte rin sa mga tao na walang lupa. Marami ng mga buhay na namatay, marami ng mga buhay ng mga nabuwis na para sa pagbabago at sa susunod na pagkikita ay pagpatuloy natin ang laban para sa reform ang agraryong sentro. Alright.